Pero balik tayo dito sa ano, nandito man si Secretary Alvarez. Uh, we are friends. Hindi naman kami nag-away. Uh, Contrary to popular notion, hindi kami nag-away. Kaibigan ko siya nung congressman ko. Magkatabi kami. Wala, mabuting tao naman si Keboto. Nung ano kami, sabi niya, wala man tayong problema. Of course, he said something about my daughter, but politika eh. So, at saka, alam mo nun, ang ginawa na, he has to face the consequences also of being criticized. Ganun yan. Siya yung gumalaw, well, hindi naman, ayaw naman papigil. In matters of politics, hindi na talaga nagpapigil yan si Inday Sara. Kaya sinabi ko sa kanya, out of my control. So wala kaming away. So, I will support him. I will support the governor because he's a victim of, how would I describe it? Of, Presyon. oppression and itong falsity on the part of government, whatever it is. Falsity. Bakit hindi nila ipalabas? At walang ano. Kaya dapat mag-akyat na siya sa Supreme Court. Okay. Ito ba yung sa And I governor? will support him all the way. Yung sa governor na tinanggal kasi dahil daw sa hakbang na maisog. Kung papanoorin niyo pa to, kasalanan daw ni Anton Lagdameo. Sabi, kasi nakiusap daw si Anton Lagdameo na wag daw maghakbang na maisog sa Davao del Norte kaso pumayag daw si governor. So, ang conspiracy theory ni Alvarez, si Alvarez, ang conspiracy theory niya, ang may kasalanan daw talaga dyan, si Anton Lagdameo. Tapos ginamit pa raw yung former Chief Justice, si Lucas Bersamin. Well, number one, meron daw kasi mga complaints na kay pangalan niya. Si governor. Ang pangalan ng governor na yun? Teka nga, may nabasa ako kanina eh. Wait lang. Ito yung ito yung disadvantage kapag ang tagal ng live stream ni Digong. Hindi ako kulang ako na materyales, buti na lang may internet. Bago tayo pumunta sa ating next topic, tayo muna ay magpapasalamat sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan, no? Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave nang wala pong remittance fees yan, mga kutsero. Ang gagawin nyo lang, i-download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa yung promo code na Coach Jared, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Sabi, Jubahib. Governor Edwin Jubahib. Okay, the order was dated April 8 and signed by the President by the ES Lucas Bersamin. Preventative suspension siya. Preventative suspension kasi merong kaso ng grave abuse of authority and oppression filed by board member Orly Amit. Dahil siya yung governor, kailangan siyang i-preventative suspension. May naghabla sa iyo so kailangan ka talaga i-suspend. Walang politika yan. Mga kotsero. It is what it is. Kasi may kaso siya eh. Normal lang yan. It's just the normal process of law. Ang nakakatawa, mga kotsero, pati si Digong, si Alvarez, tsaka tong si Governor. Kasalanan daw yan ni Anton Lagdameo. Yun ang sinasabi nila. Ang sabi, he suspected his political enemies in the province, particularly SAP,
Anton Lagdameo influenced Malacanang's decision to suspend him from office. Oo. The Del Rosarios and Lagdameos are close relatives and were closely identified with the administration of President Ferdinand Marcos Jr. Yun. Tapos, natalo daw niya kasi yung si Rodney Del Rosario. Nakaibigan daw ni Lagdameo. Yun yung kwento niya dyan. Pero, kwento-kwento yan eh. Kwento-kwento lang yan. I mean, if he really wants to fight this, edi dali niya sa Supreme Court. Di ba? Petition for review on certiorari. Rule 65 siya. File siya na Rule 65. Grave abuse of discretion amounting to lack of or in excess of jurisdiction. File siya Rule 65 sa Supreme Court. Or kahit Court of Appeals, tatanggapin ng Court of Appeals yan. Actually, pwede rin sa RTC. Kahit RTC. Kung totoo yan. Pero alam nyo, parang, I'm more inclined to think na this is just another political drama galing sa kampo nila. Parang kay Kibuloy. 'Di ba? Kay Kibuloy, it's pinagmumukha nilang pinagtitripan, pinag-iinitan si Kibuloy ng Marcos administration, pero ang totoo hindi kasi criminal naman talaga siya. Ganon din dito. May kaso meron siyang pending na administrative complaint. And kung hindi gagalaw ang DILG, sila naman ang marurule 65. Di ba? Sila naman ang marurule 65 sa Supreme Court. Baka sabihin ng Supreme Court, huy, gawin nyo yung trabaho nyo, ministerial yan. O mamandamos pa sila. Mabigyan sila ng mandamos. Di ba? Gawin nyo yung trabaho nyo. Ganon, may nag-submit ng complaint. Yun. So, hindi yun. For me right now, it's too early to say na merong politics na nangyayari. I'm more inclined to believe na ginagamit lang ng mga Duterte tsaka nito ni Alvarez. Yung itong nangyari na to kay Governor Jubahib. Kasi, may event sila doon next week. Yung hakbang na maisog. And syempre, di ba? Habang mainit yung di paglalabasin nilang pinag-iinitan ng gobyerno yung hakbang na maisog. As if it matters. Alam nyo bakit? Hindi ako maniniwala pinag-iinitan ng gobyerno yan. Alam nyo kung bakit? Natuloy sila sa Davao City. Natuloy sila sa, saan ba to yung sunod? Cebu. Natuloy sila sa Cebu. Tapos, 1 linggo silang pinayagan na mag-rally dyan sa Liwasang Bonifacio. 1 linggo yun. Tapos, ito, pagtitrepan nila, ay daw. Hindi ako naniniwala. Ngayon pa, nakatatlo na. Tapos wala namang nangyayari. Ba't kayo papatulan? That's a load of crap. I don't believe it one bit. I think, I'm more inclined to think na meron talagang complaint and it is still subject to investigation. Kaya nga kailangan ng preventative suspension para hindi makialam si governor sa investigation. Baka mag-tamper ng evidence, etc. etc. Yun yung punto ng preventative suspension. Kaya nga preventative. Para hindi makapagtago ng ebidensya or what have you. So yun. Masyado yung dinadramahan kayo dyan sa kampo ni Digong. Masyado yung dinadramahan. Kalmahan nyo lang. Baby, kalma. Kalmahan nyo lang. Huwag masyadong mainit. Masyado kayo mainit eh. Pag masyadong mainit, di masyado kayo pagdududahan. Kalmahan nyo lang kasi. Pero kung ayaw nyo kalmahan, okay lang para may content kami. Walang problema sa akin yun. Kalmahan nyo lang. Pero kung ayaw nyo kumalma, okay lang din. Happy kami. Diba? Nakakatawa yung politika ngayon sa Pilipinas. It's parang telenovela. It's like watching a soap. Parang telenovela. Pero hindi yung telenovela na panggabi, yung mga telenovela na pangtanghali. Yung sobrang drama talaga, yung hyper drama yung nangyayari. Yun, ganun siya. Yung mga tipong pagkatapos ng Itbulaga tapos bago magwawawin, ganun. Ganun siya. Sobrang drama, grabe.
Kaya bukas, intayin natin ang to be continued. To be continued, guys To be continued. So, ayun mga kutsera, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating Kuya YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi po kayo updated sa mga ganap sa aking buhay at sa aking channel. And I'll see all of you in the next Kuya Jared Live. God bless you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?